part 1. Kasi mahabang pag-uusapan po natin. Marami po tayong karera sa ating buhay. Ay, hello po mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Andito po tayo muli upang pagbulay-bulayin ang banal ng ating salita ng Panginoon Diyos. Na hayaan po ninyo na muli po akong magbabahagi po sa inyo ng isang salita ng ating Panginoon Diyos. Actually, ang pag-uusapan po natin ay napakaganda. Alam po natin, meron po tayong sa ating buhay na may other term po na tinatawag na mga karera sa ating buhay o tinatawag na run in such a way that you may win. Actually, ito yung sinasabi po natin na patakbuhin sa isang paraan na maaaring manalo ka. Pero pwede po tayong manalo kapag kasama po natin ang ating Panginoon Diyos. Pero bago po natin basahin ang banal na salita ng ating Panginoon Diyos, hayaan muna ninyo na tayo ay magsimula sa prayer. Samahan po ninyo akong manalangin. Okay? Let's pray po. Panginoon Diyos, kami po inyong samahan sa araw nito upang pagbulay-bulayin ang iyong banal na salita po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon Diyos, ikaw po ang patuloy na aming kasama sa aming buhay po, Panginoon. Kung kami lamang po, Panginoon Diyos, ay magtitiwala at mananampalataya sa inyo, O Lord. Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon Diyos, kami po inyong tulungan na ma-check po lagi ang aming character, ang aming attitude po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon Diyos, hindi po kami perfecto po, Panginoon. Subalit, kami po ay nagpapasalamat na meron pong taga-remind po sa amin ang iyong banal na salita at banal na Holy Spirit po, Panginoon Diyos. Kaya Lord, kami po niyang samahan sa araw na ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyo, O Lord. Purihin ka, O Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ngayon po, pakinggan po muna natin ang isang kanta na pwede makapagbigay ng lakas ng loob para maging masigasig po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Actually, alam ba ninyo habang po tayo ay nakikinig ng isang awitin para sa Panginoon Diyos, yung namnamin o hindi namnamin, yung talagang bulayin natin kung ano yung mga meaning ng mga bawat lyrics ng kanta na talagang kinakausap natin ng ating Panginoon Diyos. Yung tinatawag na Lord, have your way in me. Napakaganda po ng isang awitin po na tinatawag na ito. This is my desire to honor Lord, with all my heart I worship you. All I have within me I give
This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I do is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire. Salamat po sa isang awitin na talagang yung ating desire na alam po ng ating Panginoon Diyos kung ano yung na laman ng ating puso. Hayaan po ninyo, ako po inyong samahan na buksan ang iyong Biblia sa unang Corinthian o 1 Corinto chapter 9 verse 24 to 27. Ulitin ko po, 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Babasahin ko po sa Tagalog version at kung ano man ang iyong mga version, sabayan po ninyo ako. Ito po ang sinabi ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na sa paligsahan, sa pagtakbo ng lahat ay tumatakbo, ngunit iisa ang nakakamit na gantimpala? Kung ganon, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ang gantimpala. Ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang makamit sila ng butong o tinatawag natin na corona
na nasisira, ngunit tayo ay may corona na hindi nasisira. Kaya nga, ako'y tumatakbo hindi tulad sa walang katiyakan. Sa ganitong paraan, ako'y nakipaglaban. Hindi tulad ng isang sumusuntok sa hangin. Sinusupil ko ang aking katawan, pinasusuko ito upang sa aking pangangaral sa iba hindi ako masumpungan, hindi karap dapat. Yung po ay ayon po sa mga taga-Korintyan. Kaya ito po yung ating ipapamagati na tinatawag po natin na patakbuhin sa isang paraan na maaaring manalo ka kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. Take note po, kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya sinabi po niya, ang bawat mananampalataya ay nasa isang lahi. Maaaring hindi natin ito alam. Ang marahil, ang lahi ay hindi pinapahayag ng Diyos. Ang ating personal na responsibilidad na matuklasan o makilala. O tinatawag natin na ma-develop ito po. Kaya, so on every believer is in a race. May mga lahat, bawat mananampalataya ay may tinatawag tayo na mga may race sa ating buhay. Kaya, it is our personal responsibility to discover. I-discover po natin and discern and develop it. Kaya hindi ba natin alam na ang tumatakbo sa isang karera ay tumatakbo lahat. Ngunit isa ang tumatanggap ng premyo. Tumakbo sa isang paraan upang makuha mo ito. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Ang bawat naniniwala ay nasa isang karera. Maaaring hindi natin ito alam. Tama po ba? Marahil ang race ay hindi pinapayag ng Diyos. Ay ganun pa man, mayroong isang tiyak na plano at layunin para sa isang bawat anak ng Diyos. Totoo po yun. Bawat anak ng Diyos ay may tiyak na layunin sa bawat anak ng ating Panginoong Diyos. Maaaring tinatawagan tayong lahat sa ministeryo o maaaring hindi o maaari. Ngunit ang bawat isa ay isang ministeryo. Maaaring ang paliksa mo sa buhay mo ay isang pastor, maaaring ikaw ay maging isang missionary, or maaaring ikaw ay taga-suporta ng mga tinatawag natin na gawain ng ating Panginoon Diyos. Lahat ay nabigyan ng special na regalo. Magmula tinanggap natin si Kristo, meron tayong mga special na regalo na binigay ng ating Panginoon Diyos, maliban po doon sa kaligtasan na kanyang binigay. Na ang kaligtasan ay kahit kailanman ay hindi pwedeng mawala sa atin. Pero may mga special po tayong binibigay sa ating Panginoon Diyos. Yun ang gagamitin natin na paligsahan o karera sa ating buhay. Yung karera na kasama natin ang ating Panginoon Diyos na hindi po tayo susuko. Dahil alam po natin, lahat ng ating ginagawa ay kasama po ang ating Panginoon Diyos. Para kung madapa man tayo o matisod man tayo, ay alam natin hindi tayo pwedeng mag-give up dahil alam natin may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi po niya, may mga special na regalo, talento, na mapagkukunan na tatanging takdang aralin na binigyan tayo ng Diyos na isang bagay na special na pinapahintulot sa atin sa ibang tao sa mundo. Ngunit ito ang ating personal na responsibilidad na matuklasan o tinatawag natin na kanina binanggit ko na po, it is our personal responsibility to discover and discern and develop it. Yung tuklasin po natin o tinatawag po natin, makilala po natin kung ano yung binigay ng ating Panginoon Diyos. Kaya
Sabi po, sa 1 Corinthians, sa English po, ito po yung sinabi niya, do you not know that those who run in a race all run, but one receive the prize? Run it such a way that you may obtain it. According po yan sa binasa po natin sa 1 Corinthians. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon Diyos, kung tayo man sa bawat race ng ating buhay ay mayroong isang premyo. Ang gantimpalang ito ay isang gantimpala para sa pagtatakbo ng karera. At sa pagiging matapat sa ating tungkulin, meron tayong isang premyo na naghihintay sa lahat ng mga nagtitiis sa sakit, bagyo, panghinaan ng loob, pakipagbaka, gantimpala, sa isang gantimpala para magtatapos ng karera ay tinakda ng Diyos para sa atin. May mga karera tayo sa ating buhay na tinatawag na minsan nadadapa po tayo, natitisod po tayo, nangihinaan ng loob o dumarating ang mga bagyo sa ating buhay. Pero alam ba ninyo, isa po sa aking natutunan po, kung anumang klaseng bagyo na dumarating sa ating buhay, isa lang po ang ma-advise ko po sa inyo. Pray, 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 and plus, trust sa ating Panginoon Diyos. Lilipas ang bagyo, lilipas ang kahinaan ng loob, sapagkat ang ating Panginoon Diyos ay magbibigay ng solution sa lahat ng ating mga nararanasan. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay nangihinayan ng loob o nangihina man tayo, huwag tayo sumuko. Laban lang habang andito po tayo sa mundo. Pero habang andito po tayo sa mundo, lagi po natin tandaan, bawat hakbang na ating gagawin, ikonsulta po natin sa ating Panginoon Diyos. At siya po ang ating laging kasama at magiging partner natin sa ating buhay. Kaya sinabi po niya na kung saan ako, according po sa 1 Timothy 2 Timothy chapter 1 verse 11, si Paul ang nagsalita ay dito. Kung saan ako hinirang ng isang mangangaral, isang apostol o isang guro ng mga hintil. Yun ang karera ni Paul na tinawag siya ng Panginoon Diyos. Pero alam ba niyo, marami pong mga nararanasan si Paul. Pero tignan natin kung ano ang ginawa ni Paul sa karamihan ng kanyang naranasan. Okay? Si Paul ay tinawag at pinili ng Diyos para sa isang gawain. No? Isang gawain. Okay? Siya ay dapat maging isang apostol o isang mangangaral at isang guro. Siya ay tinawag upang maglingkod sa mga hintil. Si Paul po yun. Talking about Paul. Kaya sabi niya, tiyak ang kanyang antas upang patagumpayan sa agsignaturang iyon. Nilagyan siya ng Diyos sa tuwing tinawag ng Diyos ang isang lalaki o babae, nagbibigay siya ng kasangkapan. Mga kapatid ko, hindi inaasahan ang aking sarili na huli. Ngunit isang bagay na ginawa ko, according kay Paul po nakalimutan ang mga bagay na nasa likuran, na inaasahan ang mga bagay na nauna. Pinipilit ko ang layunin para sa premyo sa pang-itaas na tawag ng Diyos, si Kristo Jesus. Katulad po sa mga nangyayari po natin sa ating bansa, o hindi lang po sa ating bansa, sa buong mundo. Alam ba ninyo, ito ay isang malaking reminder po sa atin kung paano po tayo na tinatawag na mag-race o race sa ating buhay o karera sa ating buhay, o paano tayong tinatawag na mag-ipon ng panglangit, hindi po panglupa.
alam ba niyo, hindi ba niyo alam na hindi alam talaga natin. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi niyo alam. Alam talaga natin lahat na naipon natin sa buong mundong ito, ay hindi po natin pwedeng madala sa langit. Ang sinasabi po dito, paano po ba tayo mag-ipon na panglangit? Sa paanong paraan po? Ang pagpapakilala kay Jesus Kristo na siya po ang ating Diyos, siya po ang ating tagapagligtas, at ang ating magandang testimony sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, hindi lamang kinikilala ni Apostol Pablo ang kanyang banal na antas. Natanto din niya na hindi pa siya nakarating sa kanyang patutunguhan. Ang bawat race ay panimulang punto at linya ng pagtatapos. Ang bawat banal na antas ay may tagal. 1 oras upang magsimula at 1 oras upang tapusin ito. Hindi naabot ni Paul ang kanyang linya na pagtatapos. Sa makatuwid, determinado siyang tapusin ng maayos ang race, anumang ang mga hadlang. Yun po ang kinaganda kay Paul. Na meron siyang tinatawag na character na yung term na determinado, na siya'y tapusin na maayos ang kanyang race at kahit anuman mga hadlang ng kanyang mga nararanasan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat nating magpatuloy hanggang sa tapusin kahit sa harap ng pag-uusig sa mundong ito. Sa makatuwid, dahil napapalibutan tayo ng napakaraming ulap ng mga saksi, iwaksi natin ang bawat gambala at ang kasalanan na napakadaling anuhin po natin. Marami pong mga kasalanan sa mundo. Tayo, makasalanan. Pero pinatawad po tayo ng ating Panginoon Diyos. Pero ang gusto ng Panginoon Diyos, habang nangangarera po tayo dito sa mundong ito, ay tawagan po natin siya. Banggitin po natin ang kanyang pangalan at lagi po natin siyang kasama. Kaya, sabi po niya, patakbuhin natin ang may pagtitiis, ang race na tinakda para sa atin. According po sa Hebrews chapter 12, verse 1, hindi ka nag-iisa, kasama ka ng Diyos, piliin upang manatiling maging matatag. Ang ganda po na sinabi po sa Hebrews chapter 12, verse 1, hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin ang ating Panginoon Diyos. According po sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, nilabanan ko ang magandang laban, natapos ko na ang karera, pinananatili ko ang pananampalataya. Yun po ay according po sa Timothy. Kaya alam ni Paul na malapit na ang wakas. Ang kanyang oras sa mundo ay malapit na. Sa kabila nito, malaki ang pag-asa niya. Alam ni Paul na pupunta siya sa langit at alam niya, natapos na niya na maayos ang kanyang karera, dapat nating lahat sa pagtatapos at paglalakbay at takdang buhay ng ating buhay, natapos na natin ang karera. According po yan kay Paul. Pero hindi pa ho tapos ang ating karera sa ating buhay. May isang race na hinanda para sa atin. Bawat isa sa atin ay may layunin na hinirang ng Diyos at landas na papasok. Ang aking landas ay hindi sa inyo, right?
ang landas din ninyo ay hindi sa akin. Wala sa akin sa makatuwid, dapat tayong tumayo upang matuklasan ang tiyak na tawag at ituloy ito. At kung ang iyong race ay nagsimula pa lamang, ay umabot sa gitna na punto o tinatawag o palalapit sa linya na pagtatapos. Tumayo ng tuwid, hindi ka maaaring sumuko sa tungkulin na tinawag ka ng Diyos na bandang huli may corona sa dulo. Hindi po corona virus. Ito yung tinatawag na corona na binigay sa ating Panginoon Diyos. Yung crown po natin sa ating pagtitiis sa mundong ito. Kaya, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, alam po natin bawat isa po sa atin ay may mga karera sa ating buhay. Pero habang andito po tayo sa ating mundo po, ay huwag po tayong susuko. Huwag po tayo mag-give up. Kaya pag-uusapan natin, ano ba yung mga layunin na dapat po natin gawin? Ito yung, ano yung layunin? Ang tanong, ano yung layunin? Ang layunin ay orihinal na hangarin ng Diyos para sa paglikha sa iyo. Yun ang layunin ng Diyos. Paglikha sa atin. Yun po, number 1. And then number 2 po, ito yung nakasulat sa aklat ng Diyos tungkol sa iyong layunin sa mundo. Kanina, ang layunin, yung paglikha ng Diyos sa atin. Ngayon, yung tinatawag na nakasulat sa aklat ng Diyos tungkol sa ating layunin sa mundo. Ano yung layunin natin sa mundo? Ang layunin ba natin sa mundo ay magpasaway? Hindi. Hindi po yun ang layunin natin sa mundo. Ang layunin po natin sa mundo na ipakilala kung sino si Kristo sa ating buhay. Sapagkat tayo po'y tinawag ng ating Panginoon Diyos. Ang tanong, ganito po. May anak ka ba? Hindi po anak sa physical o sa biological, hindi po. Ang sinasabi ko po dito may anak ka ba sa spiritual na nadala mo sa paanan ng ating Panginoon Diyos na pinakilala mo si Kristo o na natili ka na diyangga. Alam mo, mabigat po ang ating layunin na magmula po tayo tinawag ng ating Panginoon Diyos. Katulad nga sinabi ko kanina na dapat i-discover po natin, discern and develop it. Maaaring ikay tinawag, hindi maaari talagang tinawag ka ng Diyos. Bawat isa po sa atin ay may talento. Anyway, ito po yung number 3 po. Under po kung ano yung layunin. Number 3. Ang ating layunin ay natatanging plano ng Diyos para sa ating buhay. Sa ating buhay. Natatangi, talking about natatangi na plano ng Diyos para sa ating buhay. Bawat isa po sa atin, may plano ang Panginoon Diyos. Pero minsan, binabago po natin ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya, minsan, malaking kapangamakan ang nararanasan po natin. Kasi minsan pinipilit natin, ito na yung plano ng Diyos. Are you sure? Plano ng Diyos yan o plano mo? Ika-4 po. Ito yung banal na antas upang maisakatuparan ang antas na ito na nilagay ng Diyos. Nilagay ng Diyos sa atin. Kaya, meron po tayong tinatawag na 2 types na layunin. Sa Tagalog pa, hindi ko matagalog ang types.
no? Itaglis na lang natin. Ito yung tinatawag, two types na layunin. Number one, pangkalahatang layunin. Talking about na pangkalahatan. Or, tinatawag po natin na, ang bawat tao ay tinawag ng kabilang or belong kay Kristo Jesus. Mayroong tawag sa atin na magsisi na dumating sa kaligtasan. And then, isang tawag sa pagpapakabanal at banal na pamumuhay, isang tawag upang gumawa ng mga alagad, o isang tawag na kumukol sa oras araw-araw sa Diyos. Yung po ang kalahatan na tinatawag po natin. Lahat tayo tinawag ng Diyos, tayo ay belong sa ating Panginoon Diyos, kaya ang gusto ng Panginoon Diyos ay mamuhay tayo na banal. Hindi ibig sabihin magpakabanal-banalan ka. Hindi po tayo perfecto. Pero tinuturuan po tayo ng ating Panginoon Diyos kung paano mamuhay ng banal. For me, lagi po ako nabibiktima diha. Ay, nakakaya po sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Para sa ako, I'm not worthy. Pero ang kinaganda po ay ang Panginoon Diyos kapag magsisi ka at humingi ng forgiveness, ikaw ipapatawarin niya. Okay, number 2 po. 2 types na layunin kanina, sinabi ko po, pangkalahatang layunin. Number 2, merong isang individual o tiyak na pangsariling layunin. Ang iyong buhay ay walang direksyon. Ang ating buhay ay walang direksyon. Nung una, diba? Walang direksyon. Katulad ng sinabi po kanina sa Korintia na hindi tayo tumatakbo na parang isang suntok sa hangin. Kung saan ang hangin, doon tayo ihahagis. Diba? Hindi po. Hindi po yan ang inaano ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi po niya, tumawag ka sa Diyos, minsan tumatawag siya ng hindi tuwiran o sa pamagitan ng anumang spiritual na autoridad na sa iyo. Minsan, tumatawag siya ng direkta tulad ni Paul. Minsan, tumatawag ang Diyos sa pamagitan ng mga pangarap or tinatawag natin na mga pangyayari. Wala nang higit na magpapatibay kaysa sa pagkakaroon ng isang malinaw na layunin po. Kaya, mga kapatid, ito yung tinatawag natin na karapatan, tuklasin ang iyong layunin. Narito kami para sa isang kadahilanan. Maaari kang maging bahagi ng plano ng iyong mga magulang o isang produkto na hindi planado or tinatawag natin hindi sinasadya. Nilikha tayo ng Diyos na isang layunin sa isip naming ating oras sa lupa at kanyang isip bago tayong nabuo sa sinapupunan ng ating mga ina. Ang aming layunin ay paunang natutukoy sa isip ng Diyos bago tayo napunta sa mundo at may race para sa atin. Kaya sinabi po niya, sa kasamang palad, ang ilang mga tao ay namatay. Hindi natuklas ang layunin ng kanilang buhay. Ang ilan, natuklasan nila, ngunit namatay na hindi natutupad ito. Tama na ang sinabi. Kapag ang layunin ng isang bagay ay hindi kilalang pag-aabuso, ay hindi maiwasan. Dapat tayo magsikap na hanapin at tuklasin ang layunin, hanapin at hanapin mo ito. Paano? Paano tungkol sa iyong layunin? Number 1, paano naman ang tinatanong po dito? Paano tuklasin o tinatawag na
paano tungkol sa iyong layunin. Number 1, dapat may nakatakbo ka. Or isang ikwentro sa Diyos na nagbago sa atin. Naikwentro na ba natin ang ating Panginoon Diyos? Na tinanggap po natin ang ating Panginoon Diyos bilang personal Savior and Lord sa ating buhay para maintindihan po natin ang ating karera sa ating buhay. Nagbibigay ito sa ating layunin at direksyon. Nakatakbo ni Moises ang Diyos at ang kanyang buhay hindi na muling magkatulad noon. Si Saul, naging Paul. Kalaunan, nakatakbo sa Diyos. Nagbago ang kanyang buhay para sa pinakamahusay. Or, pakipag-usap sa Diyos ay nangangahulugang pagkukukol na oras sa Kanya. Ang tanong, ilang oras ba ang binibigay natin sa ating Panginoon Diyos? Ilang oras ba tayo nananalangin? Ilang oras ba tayo nagbabasa ng Biblia? Ikaw lamang po ang pwede makasagot po niyan. Ito'y payagan na ang banal na espiritu na napunan at ihayag ang katotohanan sa atin. Halika sa Diyos ngayon. Makatakbo siya araw-araw sa ating buhay. Kaya, hindi pa huli ang lahat. Ilingin po natin sa ating Panginoon Diyos yung nanghihina na ganit tayo na, Lord, tulungan mo ako na maibalik muli ang aking init sa panalangin. Number 2, pag-aralan ang banal na kasulatan. Yun po ang isa na po nating layunin. Ang Diyos hindi tumitigil sa pagsasalita sa atin sa pamamagitan na nakasulat sa kanyang banal na salita. Sinabi nga ng awit 119 verse 105, ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at isang ilaw sa aking landas. Ang salita ay nagdadala ng ilaw sa mga landas na kung hindi man ay tilang madilim. According po yun sa Psalms 119 verse 105. Maliwanag po ang sinabi po sa salita ng Panginoon Diyos. Ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa. Kapag tayo ay lagi nakipag-communication sa ating Panginoon Diyos, bawat hakbang, bawat lakad po natin, siya po ang ating lampara. Number 3, sa pamamagitan ng pagmamasid ng ibang mga uso o pattern na hilig o interes sa mundong ito. Ang iyong mga potential ay makakatulong sa iyong mga kumonekta sa mga taong nakakatulong sa iyo sa mahanap ang iyong layunin. Tanungin sila kung nakikilala nila ang anuman sa iyong mga regalo. Ano ang kinagigiliwan mo? Ano ang iyong mga pasanin? Anong nababahala o nasasabik ka? Ang problema, nag-aabang sa iyo ang isang pag-iwatig sa solusyon ng iyong mga alok. Pinadala ka dito upang malutas ang isang problema. Tayo po ay malapit na pong magwakas sa ating tinatawag po. No? Kaya sinabi po niya, anong hilig ang pagnanasa? Pagnanasa na hindi nagnanais na magkaroon ng pagkakaiba. Ang pananabig ay pananabig. Ang pananabig na ito ay tulad ng isang ukit na umuukit sa atin sa layunin. Or tinatawag natin, ang passion na isang persa na sa pagpapamaneho na ginagawa nito
sulit na ang pamumuhay. Pinipilitan ka na pagnanasan na gumawa ng isang bagay, or tinatawag na pinipilit ka nito na makalabas sa isang comfort zone. Lastly po, may part 2 po, no? May part 2 po to. Ito po ay part 1. Kasi mahabang pag-uusapan po natin. Marami po tayong karera sa ating buhay. Ito po ay pasimula pa lamang. Kaya tinawag po niya, pumunta sa Diyos at manalangin. Hilingin sa Kanya at asahan na matanggap ito. Hahanapin, makikita mo, magsimula sa pamamagitan ng paghiling sa Diyos na ipakita sa iyo ang Kanyang mga plano. Maaaring hindi mo makuha ang buong larawan na sabay-sabay. Ngunit habang binubuksan mo ang iyong mga puso sa Kanya, unti-unting binubunyag niya ito sa iyo. Humingi ng banal na patnubay, humingi ng lakas ng loob sa harap ng kawalan ng pag-asa. Kapatid, hayaan mo muna ninyo na putulin ko ang isang anong ito kasi napakalawak po ang ating usapin. Kaya wag po kayong mawawala sa susunod na ating pagbabahagi ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Katulad ng sinabi ko kanina, ang bawat isa po sa atin ay may race o paligsahan o karera sa ating buhay. Kaya napakaganda po na basahin po ang banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya hayaan po ninyo na meron po akong gustong iparinig po sa inyo na isang kanta po na bibigay ng lakas ng loob po sa atin. Ito po isang paborito ko po na isang kanta. Gusto ko nga sanang umawit pero wag na lang, baka mawala po kayo sa pag ako po umawit, baka lalo pong bumagyo. Wag na lang po. Kaya pakinggan na lang po ninyo itong ipaparinig ko na kanta. Na Tagalog po to. Pakinggan ninyo mabuti. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung
lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Katulad ng sinabi po sa kanta, mayroong magandang mangyayari sa iyo kung lalapit ka kay Jesus. So, muli tayo magkikita sa part 2. Pag-uusapan natin muli